dapat paghandaan din natin kung paano natin mapoprotektahan ang mandato ng 32 milyong Pilipino na bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag nating ipanakaw yung sagradong mandatong ibinigay, ipinahiram, ipinagkatiwala ng 32 milyong Pilipino kay Inday Sara. Hindi lang po si Inday Sara ang usapin dito. Ang ninanakaw po ditong malinaw ay yung sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino. At ang mga nagnanakaw is the same old gang. Itong mga elitistang mambabatas diyan sa Kongreso. Sila ang nagnanakaw, ninanakaw na pera natin. Di ba? Malinaw na yan. Sa AKAP, sa AIX, yung flood control funds, ninanakaw. Anong resulta? 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninanakaw ninyo yung flood control funds. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang Pangulo, pananakaw natin? Wag po tayong pumayag. Ay ninanakaw na ho yung ating karapatan eh. Yung karapatan sa malayang pagpapahayag, ninanakaw na rin. Sinubukang imbestigahan yung mga miyembro ng tinatawag nating new media, yung mga social media vloggers. Subalit, very good move naman sila, tumakbo sa Korte Suprema. Kagaya po ng ating ginawa, tumakbo tayo sa Korte Suprema. Ano pong sinabi ni negative campaigner? Tayo daw po'y destabilizer. Imaginein mo, hindi pa nagsisimula ang kampanya, nagne-negative campaign na siya. Bakit? Wala ho siyang maipakitang performance. Zero, bangkarote, bankrupt, negative ang kanyang performance. Kaya kita naman ninyo, bukod sa negative ang kanyang performance, pati ang uri ng kanyang pangangampanya niya, negatibo. Kaya tama ho yung nag-comment doon sa aking pahina eh. Yung doon sa drug test na nga lang ang may mataas sa pag-asa mag-positibo, tumanggi pa. Negatibo ang performance, negatibo ang campaigning. Pag-usapan natin itong issue. Issue-based po ang ating pangangampanya. Hindi po tayo lalayo rito. Pag-usapan natin yung issue. Yung issue na talagang wala kayong ginawang mabuti sa loob ng 3 taon ninyong panunungkulan. Kaya yung mamamayang Pilipino, mag-isip-isip po kayo. Kung gusto po niyo magpatuloy, ang another 3 years na walang humpay na nakawan, na walang humpay na sinasalaula ang ating taunang budget, wala hong problema sa katulad ko. Do you go for his team? Yung nagre-resort sa negative campaigning. Negative campaigning, tanungin nyo siya. Anong significance ng pangalang Maya Santos? Tanong nyo siya. Kung merong isang press conference, kung may matapang na miyembro ng mainstream media, yung mainstream media na yan, alam mo ninyo, walang binalitang tama na yan. Walang binalitang tama yan. Wag ho kayong susubaybay dyan. Doon kayo tumungo sa mga miyembro ng new media na nagdidiskurso ng tama. Yan po ang ating pag-usapan. Tanong niyo siya, ano ang kahalagahan o significance ng pangalang Maya Santos sa kanya? Tanong niyo po siya, ano po yung kahalagahan ng Janet Napoles affidavit tungkol sa pork barrel na kanyang in-execute ni Ginang Janet Napoles noong 26 May 2014. Yan ang ating pag-usapan. Tanong nyo sa kanya kung pamilyar ba yung pangalang Richard Cambe, kay Jennifer Jen Corpus, kay Arman Padilla, kay Zenaida Ducot, at higit na mahalaga yung Maya Santos. Tanong nyo po sa kanya yan bago siya mag-resort sa negative campaigning. Tanong nyo sa kanya kung gaano kahalaga yung mga pangalan na yan at ano yung significance ng 26 May 2014 affidavit ni Janet Napoles tungkol doon sa pork barrel. Yan ang ating pag-usapan. Pag-usapan natin, anong nangyari doon sa Alitagtag, Batangas drug hole. Tahimik na. Wala nang narinig ang sambayan ng Pilipino. At pag pinagpatuloy niya yung negative campaigning, sasagot lang naman ho kami. O ako siguro, bilang parte ng transparency and accountability, transparent ho kami sa hakbang ng maisog. At sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Kung gusto niya ipagpatuloy yung ganyan, di mabuti, di lalo nating malayang pag-uusapan ang lahat ng napakaraming issues na gustong malaman ng sambayan ng Pilipino. Kay Marisa Adriano, basta fair, nasan ka na? Basta fair, bilang hakbang ng maisog, hindi po ako papayag. Hindi po ako papayag pag-usapan natin ang mga issue. Ano po yan? Yung Bicameral Conference Committee report, hanggang ngayon hindi mailabas ng House of Representatives yung enrolled bill, yung kopya ng enrolled bill. Nakakuha po tayo, ipinakita ko sa inyo nung makailang araw
na meron tayong nahalukat dyan sa archive section ng House of Representatives. Unsigned po. Unsigned ng Senate President, unsigned ng Speaker of the House, unsigned ng Senate Secretary, unsigned ng Secretary General ng House of Representatives, unsigned ng Pangulo ng Pilipinas yung enrolled budget na nandiyan sa archive section ng House of Representatives. Hindi nila pwede sabing draft yun. Gagawin na naman tayong mangmang ng kongresista ng Marikina eh. Baka sabihin na naman niya, draft yan. Archive section na yan. Archive. Ibig sabihin, taguan. Repository, diyan pinipreserve yung mga kopya ng original authentic records, original authentic document. So yan ang ating pag-usapan. Hindi yung negative campaigning ninyo. Pwede nyo ituloy yan. At pag-uusapan nga natin, binubuhay ninyo yung issue ng pork barrel at base nga sa affidavit ng pork barrel queen tinagurian si Janet Napoles, May 26, 2014. Salamat kay Joa De Vive at kanyang pinablish yan sa kanyang pahina. Yung mga pangalang Richard Cambe, yung pangalang Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot, at yung Maya Santos. Yan ang gusto mong pag-usapan. Kung gusto mo mag-negative campaign, ipaliwanag mo sa amin sino itong mga pangalang ito, anong nangyari doon sa Alitagtag Drug Hall, yung Alitagtag Drug Bus. Wala nang balita ang sambayan ng Pilipino sa pinagmalaki mo na 14 billion baka mo na halaga ng drogang nasabat. Nasaan na yan? Baka bumalik na sa kalsada. Hindi nyo na pinag-uusapan. Wala nang impormasyon ang mamamayang Pilipino tungkol dito. Ito pag-usapan natin. And then, balik tayo sa issue ng vice scam. Huwag ho nating kalilimutan yung 117 billion pesos na pera ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Huwag po niyong kalilimutan yun yung lahat ng mga bank, yung mga Pilipinong may bangko, may deposito, may naitatabi. Importante pong alam niyo ito. 117 billion pesos pera ng PDIC kinuha po ng Marcos administration. Sa nila linagay, syempre, pampondo ng kanilang unprogrammed appropriation noong nakaraang taon, noong 2024. Pinondohan yung IX, pinondohan yung ACA, pinondohan yung kanilang mga pork barrel, at kung ano pa. Hindi nga tayo kinakausap, wala nagpapaliwanag, tinatago. Yan ang hinihingi ng hakbang na maisog. Transparency, accountability, peace, and security. So yun po yung issue natin, ay yung 25 billion pesos ng DBP, yung 50 billion pesos ng Land Bank of the Philippines, yung 60 billion pesos ng PhilHealth. Saan ninyo dinadala ang pera naming mga Pilipino? Gusto nyo ng issue? Yan, pag-usapan natin. Issue-based tayo. Naglagay ako ng mga notes ko rito para maganda. I'm trying to make our life tonight a little light, but it cannot be. Marami po talagang seryosong problema ang ating bansa na nangangailangan ng mga seryosong taong kayang magbigay ng seryosong solusyon. Kaya ito po dito sa ating pakikipag-ugnayan sa inyo ng live, issue-based campaigning po ang ginagawa ng hakbang na maisog. Hindi naman kami nag-resort sa negative campaigning. Natataon lang na talagang lahat ng ginawa ng administrasyong ito panay negatibo. And let me just bring this one up to you. Kahapon po may lumapit sa akin regarding doon sa aking naging talumpati at sumasang-ayon naman po sila na palakasin ang mandato ng Philippine Drug Enforcement Agency. Lagyan natin ito ng kapangyarihan na magsagawa. Utusan ang lahat ng taong gobyerno, elected or appointed, na sumailalim sa isang mandatory, open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Importante po yun dahil sabi ko nga, Article 11, Section 1, public office is public trust. At lahat ng panahon dapat ay may pananagutan ang lahat ng taong gobyerno sa kanyang nasasakupan, sa kanyang nasisilbihan, in this case sa ating po mga Pilipino. So ito po dapat natin pinag-uusapan. May nagsabi sa akin, hindi ko nga alam negatibo na raw ang lahat ng ginagawa ng administrasyong ito. Minsan lang silang may pag-asang magpositibo, tumanggi pa sumailalim sa drug test. Yun nga rin ho ang hindi ko maintindihan Negatibo na sila sa lahat ng ginagawa nila, tsansa na magpositibo, tumanggi pa. So gusto ninyong issue-based, gusto ninyong sagutin namin. Yung inyong mga negative campaigning, sasagutin natin, basta tanda lang din kayo. Nasaan yung 500 billion flood control funds? Nasaan
Yan, sagutin nyo yan. Hindi negative campaigning to, issue-based ito. Sinabi nila ito sa kanilang SONA, 500 billion pesos sa loob lamang ng 2 taon ang kanilang inubos at sinasabing merong higit kumulang 5,500 flood control programs. Nasaan? Issue-based tayo. Negatibo ang dating sapagkat negatibo ang inyong performance. Wala kaming makita. Wala kayong nagagawa pang mabuti sa sambayan ng Pilipino. Mangangalahati na kayo sa inyong termino. Mga kababayan, 6 na taon lang itong mga to ha. Huwag tayong pumayag. Ngayon, tama yung sinabi ni Pangulong Duterte kahapon. At ulitin ko. At ganun din naman yung sinasabi ko, kahit saan ho ako magpuntang lugar. Ako'y nagpepresenta, nagpapasukat, nagpapakilatis, nagpapakilala, at nagpapasuri. Kung sakasakaling sa tingin po ninyo, ako'y karapat-dapat na pahiramin ang inyong mandato at ng inyong boto, tulungan po ninyo ako maging senador number 56 po sa balota. Attorney Vic Rodriguez, nais pasugutin si Pangulong Bongbong Marcos kung anong kahalagahan o significant na mga pangalan na sina Maya Santos, Richard Cambe, Jennifer Corpus at Arman Padilla. Dahil ito sa di umano'y negative campaigning ni PBBM noong nakaraang kick-off nila. Ano nga ba ang istorya sa likod ng mga pangalan na ito? Abangan po natin ang mga susunod na ibabalita ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook page. Para sa kabuuan ng video, panoorin po natin sa kanyang Facebook page at i-follow na din po natin para always updated po tayo sa mga susunod pa niyang balita. At huwag din po nating kalimutang suportahan sa darating na eleksyon ang ating pangbato na si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, dahil posible po ang pagbabago. Muli maraming salamat mga kababayan at magkita-kits po ulit tayo sa susunod nating update. God bless everyone.